Nakakasubaybay itong pagtaas ng gasolina, oh. Naman ito equivalent. Ito, kasi ito daw ay pwede naman daw kaya naman daw palang kontrolin ang presyo ng petrolyo. Oh, sabi nila hindi hinormos kundi hinukus-pukus. Bakit ba nasa under ba sa government to yung mga gasolina na to? Ha? Eh di ba mga private sector yan sila, anak ng boys, may mga pribado yan sila eh. Di, ay naku naman talaga. Ito kasi, itong grupo na to, parang epal din eh, no? Akala nila sila lahat lang, sila lagi yung tama, mga kababayan, mga kasubaybay. Ito, pakinggan po natin. 30 million liters ang kinukonsume natin araw-araw. 2 araw pa lang na sumiklab yung gera, nagtaas na po ng presyo. Umabot po ito sa mahigit 200% or equivalent doon sa more than 3 billion pesos a day ang windfall profit. Sa loob ng 45 days, umaabot po ito ng 130 billion pesos, Mr. Chair. Sa mga oil companies pa lang. At sa gobyerno po, ang nakolekta nilang buwis hindi po bababa sa 40 billion pesos sa loob ng 45 days. Nagsaper yung ating mga kababayan. Ngayon napababa yung diesel, yung produkto ng mga petrolyo, doon pa lang natin ginagamit yung pangil ng gobyerno. Ayan o, di ba? Kala nyo may mga totoo talaga yung sinasabi nila. Yung 130 billion ang windfall ng profit ng mga oil companies at 40 billion sa tax na ay kinukolekta daw. Alam naman natin, no, hindi basta-basta, kahit 30 days pa magta-travel yun. Kasi ito pinapalabas nila, pwede naman pula tayo doon kumuha. Doon nung nakaraan pa, di ba? Nakaraan pang mga ano ito mga topiko itong about sa diesel. Kasi marami rin ngayon, hanggang ngayon nagrereklamo mataas ang diesel. Yung panahon nga ni Digong, ano sabi niya? He cannot, no? Hindi niya mabibigyan ng solusyon ng pagtaas ng gasolina. Kasi hindi to inaangkat to sa ibang bansa eh. Anak ng buhay naman talaga. At tapos itong grupo na ito, magrarally sila. Magrarally. Tapos mamimigay ng mga sa mga kanilang mga ralista. Hinukus-focus daw no? Ang presyo ng petrolyo. Kaso naman, ito naman yung iba naman, ito mga negosyante talaga, no? Panira din mga kababayan, mga kasubaybay. Hello, Mama Risa Kanawa, no? Dito po muna tayo. Ako po muna yung makikita nyo dito. Ay, no? Anak na buhay naman talaga no? Ay, nako. Anak naman talaga Ay, nako. Hello, good evening sa lahat, Mama Leonida. No? Anak ng buhay ng kaganapan sa ating inang bayan na hindi natin maiintindihan na puro reklamo imbis na tulungan ng government, ang ating gobyerno, mga kababayan ko, mga kasubaybay, gagawa sila ng sesyon, puro na lang bangayan, wala na bang iba dyan? Ang kailangan natin hindi ganito, yung puro na lang puro banat. Dapat magtulungan. Sa inyo po mga kababayan, mga kasubaybay, anong masasabi nyo po dyan? Puro na lang sila ngawa Puro ngawa, wala namang gawa. Yung ginagawa nila, puro rally. Oo, tapos yung nagrarally, ayun, minsan nauulanan, naiinitan, no, mga kababayan, tapos uuwi ng probinsya, kawawa. Magkano lang yung binibigay nila? Pakinggan natin, balikan natin. Ito po. Liters ang kinukonsume natin araw-araw. 2 araw pa lang na sumiklab yung gera, nagtaas na po ng presyo. Umabot po ito sa mahigit 200%. Tama po, 2 araw pa lang sumiklab yung gera doon, no, sa Iran. Wala, tong US, matake. Anak ng buhay. Kita mo, nagsitaasan agad yung petrolyo, tapos isisisi sa gobyerno. Department of Energy, lahat isinisisi kung sa kanino kung ano-anong department of energy kanilang tinitira. Ayun, dati pinagawa yung mga
pag-mamay-ari sana ng ating bansang Pilipinas, pinagbebenta naman. Si Apo Lakay, nag-build siya ng mga makinarya o kung ano-ano para maibsan, no? Ang pigati ng bansang Pilipinas. Ang susunod ng mga administrasyon naman, binabaliwala, binebenta. Tapos sasabihin ng mga Marcos daw ay magnanakaw. Alam nyo, kung alam nyo lang totoong kwento, no? Kahit ako hindi pa ako matanda, no? Boy, hindi pa matanda. No, ang kwento kasi, nasa libro lang. Hindi yung totoong, totoong kwento. Na? Hindi pa naging presidente ang mga Marcos, hindi pa sila naging sa Pilipinas. Mayayaman na yan sila. Ha? Magkano lang bang income ng Pilipinas noon sa mga taxes? Sino ang nagligtas ng bansang Pilipinas? Ang mga Marcos. Anak ang buhay nyo. Oh. Tulad nung balik-balikan natin, no? Labas muna tayo sa topic, mga kababayan, mga kasubaybay. No? Tulad nung pagpatay kay Ninoy. Si Marcos naman yung giniin. Yun pala, kapamilya, kadugo rin pala nila nagpatay kay Ninoy Aquino, tas mga Marcos na yung diniin. Anak ng buhay niya. Hello, Sir Maki Kwan. Diba? Oh, may galab shoutout po sa lahat, Anabi, Garate, no? Anabil Garate, may galab shoutout po sa lahat. Oh. Tapos bakit ba? May nagawa ba sa panahon ni Digong? Ang ating former president, may nagawa ba sila dito sa pagtaas ng petrolyo? Wala din eh. Maghirap ka, mga anak ng buhay. O ko na ituloy. Oh? Ay nako, ito patuloy po natin. Pakinggan natin. Or equivalent doon sa more than 3 billion pesos a day ang windfall profit. Sa loob ng 45 days, umaabot po ito ng 130 billion pesos, Mr. Chair. Sa mga oil companies pa lang. At sa gobyerno po, ang nakolekta nilang buwis hindi po bababa sa 40 billion pesos sa loob ng 45 days. Nagsaper yung ating mga kababayan. Ngayon napababa yung diesel, yung produkto ng mga petrolyo, doon pa lang natin ginagamit yung pangil ng gobyerno. Which is meron naman pala. Hinurmos-hurmos tayo, hinokus-pokus tayo na. Ang sabi, sa Asia Pacific naman pala tayo kumukuha. Ayun na. Puro na sila magagaling. May galab shoutout po pala sa Pramali Albay Bicol here. Full support PBBM. Team Idol, Daddy Frankie here and Team Kahombre. Ayun, may galab shoutout po. Lahat po na nanonood, nakasubaybay dito sa Ballpoint Man 2.0. Mega love shoutout po. Anak ng buhay talaga yun. No? Ito parang alam nyo, puro sila puna. Bakit ba? Madali, magic lang agad pag may solusyon agad, hindi dapat pag-usapan. Ito na pag-usapan nila pero puro sila puna. Ng mga produktong petrolyo nakapark doon sa dagat na walang binabayarang taxes, duties, and parking. Tapos pagdating po dito sa atin, ang sasabihin, iba pa yung replenishment cost na siningil na po sa atin. So dapat, pagdating po nung shipment, after 30 days, kung galing pa po ito ng Hormuz, ng Iran, more than 30 days po ang nilalayag ng mga barko bago dumating dito sa Pilipinas. Kung doon po galing, Mr. Chair. Pero, bayad na natin nung mga naunang linggo, naunang buwan, yung idiniliver po sa atin ngayon. So dapat i-roll back na talaga doon sa presyo nito or mas mababa pa doon sa computation po natin. Ito yung gusto nila i-roll back agad. Bakit ba? Under ba sa government yung mga oil companies na yan? Dati under sa government, binenta. Oh. Sino ba yung nagpataas ng mga excess tax niyan? Di ba si Digong, anak ng buhay nyo, doon kayo magreklamo. Mga bobo. Ay, nako. Nako talaga. Oh, pati yung sa kuryente, sisisi kay PBBM. Sino ba nagperma nun? Di ba si Digong, anak ng buhay niya? Sige, patuloy natin. Mr. Chair, ang laki po ng nawala sa atin sa kabandang bayan. Bakit po ang mga oil companies hindi natin naririnig na nagsasalita?
Bakit ang Department of Energy lang? At doon sa pagbibigay po ng ayuda, with all due respect kay Secretary Rex Gatchalian, yung sinasabi po natin sa PSA, kung may national ID po tayo, kaso wala, pagbanggain doon sa driver's license ng driver, hindi po sana maliligaw eh. Dumaan pa ito sa LGU bago isubmit sa DSWD. Bago dumaan sa LGU, dumaan po ito doon sa mga local associations. Ito naman kasi mga kakulangan talaga, no? Yung mga kakulangan na yan, nasa area yan eh, yung mga designated area eh, from rural to urban areas. Ganun din nangyayari. Bakit ba nung panahon ng COVID, hindi ba tumaas yung gasolina? Anak ng buhay. Naglalakad na nga yung tao eh. Diba? Oh, anak ng puro ay nako, di na lang nila tulungan talaga yung government. Puro ngawa ay no. Para may eto mga kababayan, mga kasubaybay no. Para may magawa silang issue, para may mabato silang issue sa gobyerno. O hindi naman perpekto talaga ang government natin. Kahit yung presidente natin, they are not perfect because they are humans also. And even no, may both of them, lahat sila may mga differences, mga advantages and disadvantages, mga kababayan, mga kasubaybay. Pero ito, pag ganito yung ginagawa mo, puro na lang puna, bigyan nyo na, imbis solusyon sana yung kailangan, puro puna, wala pa rin magaganap sa bansang Pilipinas. Para i-check, i-verify yung pangalan po ng ating mga kasamahan. Isipin niyo po yun na ang hirap-hirap pa, pero sa Department of Energy po talaga, sinasabi pa nila na isang punto, bukod doon sa replenishment cost, meron pa pong spot trading, swap, derivatives, future, derivatives contract, future na shipment. Pero po, pagka nag-trade ngayon, wala pa. Kasi po, ang future, kung kailan po yung deliverables, dapat pinatutupad ito. Kaya po naghihirap tayo, kaya sobra-sobra yung paniningil ng mga oil companies, Mr. Kerr. Yun lang po. Thank you very much, Mr. Bueno. Yung kaganapan kasi sa mga oil companies, no, mga kababayan, mga kasubaybay, no, ay ganito. Pag may balitang ganyan, biglang tumataas talaga yung gasolina. Ang gagaling din eh, no? Tapos, sasabihin nila, ay wala nang gasolina. Hinuhoard kasi nila yung mga gasolina na yon. Siyempre, para tataas din yung profit nila, yung tubo at kung ano-ano pa. Di ba magagaling din? Yun sana yung bigyan din ng government ng solusyon. Kaso lang wala eh. They are private companies eh. Kahit anuhin man ng gobyerno yan, may mga galawang gagamba pa rin dyan. So, we need a solution. Hindi yung tawag nun, hindi yung ano, parang ano lang, parang eto nga sitwasyon, 'di ba? Parang ano lang 'yan, pagsubok sa buhay mo, 'di ba? Whether you react or you response. Puro lang sila ano react, walang response eh. Anak ng buhay talaga, 'di ba? Sir Maki Kwan, no? Anak naman talaga no. Ay, paki-jacket daw si Batman. Di ko alam kung saan yung ano nito eh. Oo. Hindi ayaw ma-jacket, sir eh. Maya ay sa susunod, ano natin. Ayaw talaga ma-jacket. Ewan kung anong nangyari dito. Anak ng buhay, no? Kaganapan sa ating kinabayan, puro na, puro na, kung sa piso, bingkong na eh. O, diba, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor.